mga kababayan sa kagustuhan ni alam niyo although ako'y pabebe, may similarities kami ni VP Sara. Sa tingin ko si VP Sara ay hindi magpapatawad kahit lumuhod pa si Ngiwi sa harapan niya, kahit lumuha ng dugo, 'di ba? Or maglakad sa bubog, hinding-hindi magpapatawad ang ating pangalawang pangulo. Kaya wag niyo rin akong i-pressure na makipagbati na doon kay kay Jollibee. Kaya tinawag niya na Jollibee, bida-bida yan. Epal. Dinadaan niya sa angas na kunwari 'di ba mabagsik siya. Dinadaan niya sa pagmumura. Actually, yung dalawang best friend niya na lalaki na dinudurog-durog din ako, pareho sila ng bunganga. Kaya sabi ko, "Wait, yung isa dun makakaliwa, hindi kaya makakaliwa rin 'tong Jollibee na ito?" Pareho sila ng tono ng bunganga, pareho ang tabas ng bibig, parehong marumi at balahura ang bunganga. Hindi kaya marami pa namang NPA sa Bulacan. NPA ka ba, girl? Balat mo kasi pang NPA. Kaya hindi ako makikipagbati dyan mga kababayan. Huwag niyo akong pilitin na makiisa dyan, okay? Sila yung nagmalabis. Sila yung nanguna. Ako ay reactive lang. Ganyan din ang ating pangalawang pangulo. At meron na nga siyang sagot dito sa mga pambubudol na naman ni Ngiwi na gusto na daw niyang makipagbati, 'di ba? Ayaw niya na ng gulo, open daw siya sa reconciliation dahil nga marami na raw siyang kaaway, mas kailangan daw niya ang kaibigan. Mga kababayan, hindi makikipagbati si VP Sara sa isang 'yan, okay? Kasi sabi ko nga, hindi naman siya humihingi ng sorry, hindi naman niya kino-correct yung kanyang pagkakamali, eh. Sa simpleng analogy mga kababayan, nanuntok ka, okay? Nasapul mo ang kaaway mo, napatumba mo. Tapos nung nagalit at gustong rumesbak sa'yo, ay sabi mo, "Hindi, bati na tayo." "Ah, hindi puwede, hindi puwede. Nakapanapak ka, eh, 'di ba? Na ipakulong mo yung tatay namin, hindi puwede." Sa tingin niyo mga kababayan, di re-rest si VP Sara ng mas matindi sa ginawa niya? I don't think so. Kaya yung mga paninirain sa akin ni Jollibee mga kababayan, re-rest ko yan. At hindi niya makakalimutan ang magiging rest back ko sa kanya. Inahamon ko nga siyang magkita kami. 'Di ba? Magkita tayo, bakit ayaw mo makipagkita sa akin? Dalawa lang tayo, walang traidoran. I-live natin ang pagkikita natin, wala kang dalang armas, wala kang dalang bodyguard, wala kang dalang kakampi. Ako mag-isa lang din darating. May kotse ka nga eh. Ako magko-commute ako eh. Di hamak na mas malayo ako sa atin magkikita sa Luneta. Sabihin mo, kung talagang matapang ka. Matapang lang ang bibig ng Jollibee. Pero sa harapan, napatunayan ko na bahag ang buntot ng isang yan. Okay? So, ikaw rin Ngiwi, wala ka rin pinagkaiba dito sa alipores ng manggang ading mo. Ading ba ang tawag? Ay, 'di ba? Kasi galamay ni Mangga yung kaaway ko eh, no? So, so eto po yung sagot ni VP Sara mga kababayan at pakikinggan natin. To my surprise, itong statement ni VP Sara was the same day na bumaba kami sa EDSA. Was it just coincidence? Na meron na palang advance na sagot si VP Sara dito sa pagiging demonyo ni Ngiwi. And nung panahon na sinabi niya to, ay ito rin yung araw, November 26, 2024. This was last year. Oh, yun din yung araw na bumaba kami ng EDSA. Hindi ko makakalimutan kasi parte nga ako niyan. At tanungin niyo ang lahat ng kasama namin dyan kung ako ay nang-dispal ko ng pera. Sila ang pwede niyong tanungin kung sino yung mga kasama. Pero yung bida-bida na saka na lang sumama sa amin, nakatanggap na ng pera at hindi naman niya inabot sa amin, eh, wala siyang kaalam-alam. Okay? Ang galing manira, 'di ba? Ang galing niya mag-imbento ng kwento, 'di ba? O, sabi ko nga eh, nasaan na yung sinasabi mo 1.7 million na nakamkam ko sa EDSA?
Nasaan na yung sinasabi mong tinangay ko? Nasaan ang pruweba mo na patunay mo? Wala siyang mailabas. Imbento kasi. Okay, pakinggan natin ang ating Vice President dahil sabi ko nga sa inyo, pareho kami, in a way. Although ako ay pabebe, mahina, marupok, nene, bubot, donselya, di ba, binibini pa talaga, no? Bituing marikit, yan, dalagang Pilipina, pareho kami ni VP Sara ng disposisyon sa buhay. Pakinggan nyo ang ating pangalawang Pangulo sa kanyang general na sagot, lalong-lalo na ngayon it applies sa sinabi ng Ngiwi na makikipagbati na siya. Bodo lang, poke nang. Pakinggan mo tong Ngiwi. Last question, please. Oo, hindi ako tao na nagpapaareglo. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Are you... Last question, please. Oo, hindi ako tao na nagpapaareglo. Narinig mo Ngiwi? Hindi nagpapaareglo si VP Sara. And sa tingin ko mga kababayan, itong pagdikit ni Mangga kay VP Sara or pagpupumilit niya na ma-maintain yung kanilang friendship, I think itong si Mangga ang gustong maging tulay. Right? Kahit na siguro ayaw naman ni Ngiwi talaga ng totoong reconciliation kasi nang bubudol nga lang yun nanapak, di ba? Kumbaga, pinakulong mo tatay namin tapos ngayon gusto mo makipagbati. Ina mo. Kaya ang demands natin mga kababayan, shout out kay Ma'am Eden. Nanonood ka ba Ma'am Eden sa aking vlog? Anyway, sino lang baga naman ako para panoorin mo? Pero, yeah. Kasi isa sa mga conditions mga kababayan para makipagbati kung sakasakali, no, baka i-consider ni VP Sara na patawarin si Ngiwi, ay syempre isoli mo Ngiwi, gawa mo ng paraan na mauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Kaya mo. Kaya mong i-correct ang pagkakamali mong yon. Eh sa tingin namin, hindi ikaw ang utak nun eh. Inutil ka kung hindi ikaw ang utak nun, Ngiwi. Right? Kung ang utak nun ay ang babaeng ahas, inutil ka. Ngayon, paano mo i-correct yun kung yung babaeng ahas ang utak ng pagpapakidnap kay PRRD? Ikaw Mangga, sa tingin ko naman magpipresenta kang maging tulay para magkabati ang mga Duterte at ang pamilya mo. Paano ang gagawin mo nito? 'Di ba nanalo ka? Magpa-imbestiga ka na ulit, magpa-hearing ka na ulit, patawag mo na ulit yung mga gusto mong palabasing mastermind ng pagpapakidnap kay PRRD. Ipatawag mo ulit. Paano pa niya ipapatawag mga kababayan? Kinasuhan na niya, 'di ba? Pinasampahan na niya ng kaso si Marbil, si Lacanilao, si Torre, si John Vic Remulla, at saka si Boying Remulla. Paano pa niya yun ipapatawag sa Senate hearing? Nagsampa na siya ng kaso. Hindi na yun pwedeng magsalita sa Senate hearing dahil baka ma-violate nila yung sub judice rule na may mga mapag-uusapan na hindi nila pwedeng sagutin dahil nga naisampa na yung kaso sa korte at hindi pwedeng i-discuss, 'di ba, ang mga bagay-bagay kung nandun na sa korte. Lalo't kung patungkol sa kaso na nandun na na-submit na sa korte. So, anong silbi kung magpapatawag ulit ng Senate hearing si Mangga? Sa tingin naman natin, tatargetin lang niya yung 5 na hindi na rin naman pwede magsalita dahil sa sub judice rule ng kaso at ayaw rin naman niyang i-name drop ang kapatid niya bilang mastermind. Sino ba ang boss ng 5 yon? Di ba yung kapatid niya? Kaya again mga kababayan, huwag kayong magtaka kung bakit nangangampanya ako na huwag iboto ang bodolerang yan. Okay? Dahil alam ko at sana alam ng ating pangalawang Pangulo na traidor yan. Hindi kailanman pipiliin ni Mangga si VP Sara over Ngiwi. Kasi sa tingin ko may insecurity si Mangga. Parang she has to prove, 'di ba, na blood is thicker than water and maybe her blood is somewhat impure. Kasi marami nagko-question, ba't ganyan ang hugis mo? Hindi mo kahugis ang mga kapatid mo. Baka iba ang tatay mo. So para hindi mapagdudahan kung sino ang tatay niya, kailangan din niyang
protektahan ang kanyang kapatid. Tama ba? Pero tama bang huwag niyang ilaglag si Ngiwi just to prove na talagang sila ay magkadugo? O magkadugo naman sila sa ina siguro, walang duda, right? Iba talaga ang hugis ni Mangga, promise. Iba talaga. Oh, pero ito ang pakatatandaan mo, Mangga. You wouldn't like, okay, to be at the other side of the Dutertes. Tuso rin si Mangga, no? Hindi niya gugustuhin na nasa kabilang end siya, right? Hindi niya gugustuhin na makaaway ang mga Duterte. She'll pretend, 'di ba? Nang husto, magkukunwari ng bonggang-bongga ang isang yan para huwag siyang malintikan. Dahil katulad ng sinasabi ni VP Sara, ha? Hindi siya magpapatawad, hindi siya magpapaareglo. Eh hindi kayang silawin ng pera. Paano ba? At hindi lang yan patungkol sa pera. Nagkamali ka eh. Lumabag ka sa batas at nasagasaan ang pamilya nila, lalo na tatay niya, na dapat iginagalang ng buong Pilipinas. Tapos bababuyin mo lang, Marcos Jr. Mag-antay ka, lintik lang ang walang ganti. Tama ba mga kababayan? Pa-comment pa sa comment section at mag-like and subscribe po kayo.